Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Nov9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting, pati po sa paid advertisements, even sa tripping. Hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Silang Cavite kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang residential farm property na may lot area na 6,335 square meters. Ito po'y titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Inner lot po ito from Barangay Road, kaya napakatahimik po ng lugar, sariwa ang hangin at malamig po ang klima. Ito po'y nasa mataas na lugar, ang estimated elevation above sea level ay 1,430.8 feet. Ito pong bahay ay halos hindi naman po natirahan nila owner, gawa ng yung isang kapatid po ay nasa ibang bansa at yung kapatid naman niya dito sa Pilipinas ay sobrang busy naman. Pero ganun pa man, ito po'y well-maintained. Kita nyo naman po, napakalinis at wala po kayong ipapagawa dito. Fully furnished, lahat ng mga furnishings ay nagkakahalaga ng 10 million. Custom made po yun. At sa likod po nitong property ay malawak pa po at punong-puno po ng fruit-bearing trees. May access na rin po dito ng tubig, kuryente at internet provider. Kaya kung sakali man po na ma-acquire nyo itong property, ito po'y ready for occupancy. Kompleto na po lahat ng kagamitan. Ang kulang na lang po ay kayo at ang gamit nyo. Mamaya po ididetali ko sa inyo lahat ng fruit-bearing trees na meron dito sa loob ng property. Nakabakod na rin po ng concrete fence ang buong 6,335 square meters. Actually, dinagdagan pa ng ilang hollow blocks yung concrete fence, kaya tumaas pa rin po yung costing niya. Yan po, tunghayan nyo po itong custom-made Spanish-style house na fully furnished, premium custom-made furnitures for formal dining room at informal dining room. Lahat ng bedrooms ay may cabinets at welcome po dito sa bahay ni Ma'am at Sir. Ito po yung living area o salas. Open concept lang po hanggang sa dulo, kaya maliwalas. Lahat pong nakikita nyo ng mga furnishings ay kasama po yan. Meron pong chandelier, naka-ceiling cove design, may customized glass windows with curtain. Napaganda po nitong sofa set, customized made of Nara, at meron pong glass center table. Dito naman po yung dining area na meron pong dining set at may chandelier. Naka-ceiling cove design rin po ito. At hanggang po dito, ito po yung naka-tiled flooring. At sa dulo po ay meron pong grandfather clock, also known as long case floor standing clock. Ito naman po yung formal kitchen. May chandelier, may kitchen countertop, wall-mounted kitchen cabinet, wooden shelves, at meron din pong storage ng kitchen utensils. At mapapansin niyo po, meron pong mga wood carvings na design.
Ito naman po yung access dito sa may dirty kitchen. May kitchen countertop, double stainless sink with faucet, kitchen window with curtain and security grill. Meron din pong breakfast table at may ceiling fan. Malaki din po ang espasyo nito. At meron din pong access door na papunta naman dito sa may service area. Kung saan ito naman po yung access papunta sa likod ng bahay. Meron din pong security grill. Yan po ulit yung breakfast table, yung dirty kitchen na may customized glass window. Meron din pong gas range and range hood na almost new. Then may wooden shelves at may console table. Balik na po ulit tayo dito sa loob. Ito po yung access door na papunta dito sa formal kitchen. Mapapansin nyo po, mula po dun sa living area hanggang sa kitchen, puro kahoy po ang mga furnishings, pati mga disenyo. Yan po yung dining area na may dining set at sa dulo naman yung living area na napakaganda po ng sofa set. Ito naman po yung access door papunta sa covered lanay at open lanay na papunta naman po yan sa likod ng bahay na kung saan punong-puno po ng fruit-bearing trees. Ito naman po yung isang maliit na structure dito sa likod na kung saan ito po ay dirty kitchen. May kitchen countertop na rin po at wall-mounted kitchen cabinet. Balik po ulit tayo dito. Yan po yung access door na papunta sa loob ng bahay. Ito po yung may customized na security grill. Yan po ulit yung dining area na may dining set. Terno po yung dining set at sofa set. Napaganda ng disenyo. At halos hindi po nagamit ang mga yan. Meron din pong kwarto dito sa baba. Pwede po itong gawing guest room. Or kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, itong kwarto na to ang para sa kanila. Pero sa ngayon po kasi, wala nang problema yung mga second floor. Gawa ng meron na pong home elevator. Kaya maganda rin pong gawin ito na guest room or pwedeng office. Depende po sa inyo kung anong magiging purpose nyo once na ma-acquire nyo yan. Yan po ulit, tunghayan nyo yung dining area at dito naman po yung hagdan. At meron po itong understairs na toilet and bath. Hindi lang powder room, meron pong shower yan. Meron din pong understairs storage na alagay ng kung anong mga kagamitan o mga abubot. Ito naman po yung tinutukoy ko. May hand wash basin, water closet with bidet, vanity mirror, towel holder, at shower enclosure. Meron din pong hot shower set at ito'y naka-tiled bathroom wall. Yan po yung toilet and bath o understairs toilet and bath. Balik ulit tayo dito sa may living area at dining area. Sa mga naka-appreciate po ng mga wooden furnitures, furnishings, yan po, alam niyo naman ang presyo niyan. Medyo may lasa po yan. Gaya po ng sabi ni owner, almost 10 million po ang nagastos nila sa lahat ng wooden na furnishings. At itong bahay naman, yung construction nito, yung costing niya, ang labor at materials ay inabot din ng mga 11 to 12 million more or less. Dito na po tayo sa hagdan at meron pong staircase window na nag-serves as natural sunlight. At nandito na po tayo sa second floor. Ito po yung hallway. Yan po yung mga kwarto. Napaganda po ng disenyo ng mga pintuan. Solid wood. Meron din pong console table, then vanity mirror na may
wooden frame. At check po muna natin itong unang kwarto. Sa spasyo, sakto lang. Hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. Meron din pong customized glass windows with curtain and security grill. May bed frame and mattress, bedside table, may drawer and dresser, at wardrobe. Dito naman po ay may glass blocks, may hand wash basin, then vanity mirror, at may drawer. Ito naman po yung banyo o toilet na kung saan may water closet with bidet, wall-mounted wooden rack, towel holder, at vanity mirror. Naka-tile bathroom wall na rin po yan. Dito naman po sa kabila ay yung shower room. O shower area na kung saan meron pong hot shower set, towel holder, tile bathroom wall, at bathroom PVC door. Yan po ulit yung hallway, may console table, then may wall-mounted vanity mirror, at ito naman po yung third bedroom. Malaki naman po ang espasyo, may bed frame and mattress na halos bago pa po, may plastic pa yan. May drawer and dresser, wardrobe, ceiling cove design, center lamp, pin lamp, at dito po sa dulo ay meron din pong space na meron pong wall-mounted table at wooden chair. Ito po ang third bedroom. Napansin niyo po lahat pong sliding glass windows ay may security grill at may curtain. At napakalinis po nitong bahay. Well-maintained, kaya wala po kayong ipapagawa dito. Dito naman po yung family area. Meron pong galinera na sofa, wall-mounted wooden rack o display rack, at sa dulo po ay may glass window with security grill at may chandelier. Check naman po natin itong fourth bedroom. Naka-solid wood door, may bed frame and mattress na halos brand new, may plastic pa po, hindi po nagamit, may console table, may wardrobe, customized glass windows with security grill, ceiling cove design, at may chandelier. Meron din pong drawer. Yan po ulit yung family area. At dito naman po yung access papunta sa balkonahe. Pero check po muna natin itong common toilet and bath. May hand wash basin, malaking vanity mirror, water closet with bidet, bathroom countertop, tiled bathroom wall, at meron din pong mga outlet. Sa dulo po ay may shower enclosure na may hot shower set, towel holder, at hanggang dito po ay from floor to ceiling po ang tile bathroom wall. Yan po yung drawer at naka-PVC door din po itong banyo. Labas na po tayo at check natin itong isang balkonahe na may aluminum screen door, then may security grill. Napakaganda pong magkape dito tuwing umaga. May garden set na rin po dyan. At mula naman po dito matatanaw niyo yung harapan ng bahay. At yung isang structure doon ay yun po yung caretaker's house. Yung unang parte ng video. At yan naman po yung kabilang balkonahe. Pero bago tayo makalipat dyan ay papasok ulit tayo dito sa loob. Yan po ulit yung common toilet and bath. Ito po yung hallway. Yan yung pang-apat na kwarto. At ito naman po yung access door papunta dito sa kabilang balkonahe. Naka-glass blocks po itong railing. Yan po yung security grill nung last bedroom. May mga ilang fruit-bearing trees din po dito sa harapan. At yan po yung concrete fence na kung saan tinaasan pa po yan ni owner. Balik ulit tayo dito sa loob. At check natin yung ibang parte nitong
bahay. Yan po ulit yung family area. Yan yung common toilet and bath. Ito yung 4th bedroom. Then yung 3rd bedroom. Yung 2nd bedroom. At ito naman po yung hagdan na meron pong staircase window na nag-serve as natural sunlight at meron din pong carved wooden console table with matching mirror. At bababa na po tayo. Matatanaw naman natin yung dining area na may dining set at yung living area. Napakaganda po, napakaliwalas. Habang papunta po tayo sa likod ng bahay, pag-usapan natin ang distance, location at travel time. Mula po sa bayan ng Silang, ang distance is 6.2 kilometers at ang travel time is 18 minutes. Kumpleto na po doon gaya ng public market, groceries, convenience store, remittance center, bank, schools, church at hospital. Yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property ay meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa highway na Tagaytay-Santa Rosa Road, ang distance is 4.2 kilometers at ang travel time is 11 minutes. Mula naman po sa Tagaytay Flower Market, ang distance is 6.1 kilometers at ang travel time is 14 minutes. Mula naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 8.9 kilometers at ang travel time is 21 minutes kasama ng traffic. At mula naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 48.7 kilometers at ang travel time is 1 hour and 15 minutes. Okay, dito na po tayo sa likod ng bahay at detalye ko lang sa inyo ang mga fruit-bearing trees dito. Meron pong 12 puno ng lansones. Meron din pong 14 na rambutan, 7 abukado, 7 langka, 5 mangga, 10 marang, may kalamansi din po, 5 puno, 10 suha, 8 star apple, 5 santol, 3 bayabas, 2 durian, 20 saging, 8 nyog, 3 makopa, at marami pa pong iba. Hindi nyo na po kailangang magtanim, i-maintain nyo na lang po ito. Napakaganda po. Sa mga nag-skip po ng video, recap lang po. Ito pong property ay nasa Silang, Cavite. Napakalapit lang po nito sa Tagaytay. Wala pa pong 15 minutes. Nandun na po kayo. May lot area po ito na 6,335 square meters. Ito'y titulado, buhay po ang may-ari at ang bahay naman ay halos hindi natirhan ni owner. Gawa ng nasa ibang bansa po sila. Fully furnished, lahat ng kagamitan na makikita nyo na napakaganda, customized at ginastusan talaga nila ay kasama na po. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito nila sa halagang 35 million pesos net. Ibig pong sabihin si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regard to documentation. Fair deal na rin po. Gawa ng ang zonal value po dito sa area nitong property ay 3,500 times 6,335 sa zonal value pa lang po 22,172,500 pesos. So kung isasama nyo pa yung presyo ng bahay at furnishings na almost 20 million more or less. So nasa 42 million. Yun po ang magiging assessment nyo. Sa zonal value pa lang yun. Na kung saan sobrang baba po ng assessment na yon. Pero kung sa market value naman na 5,000 per square meter sa lote pa lang times 6,335, ang halaga ng lupa pa lang ay
31,675,000 pesos. Opo, sa lupa pa lang po is 31,675,000. So halos for free na po lahat ng furnishings, pati construction ng house, hindi pa dun kasama yung pagpabakod. Well, yan po'y assessment ko lang naman. Depende pa rin yan po sa inyo kung anong magiging kalkulasyon nyo dun sa mga figures na sinabi ko. Ito po yung caretaker's house na may 2 covered car garage. Naka-tile flooring na rin po yan. At ito naman po yung bahay nila. Meron pong double deck. Then sa dulo ay may banyo. At dito naman po sa labas ay meron pa pong spasyo. Malaki pa po yan. Then may ilan ding mga fruit-bearing trees. Ito naman po yung entrada ng buong property. Yung sa likod ng sasakyan. Then yung barangay road na po yun. Yan po, kung sa tingin nyo, good deal na po ito para sa inyo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong WhatsApp, Viber, Telegram, at Signal. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Real Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami, the Nov9TV channel, Nov9TV Listings, Nov9TV On The Spot, Nov9TV Updates, at Nov9TV House Rental. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin. Then, let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming ilog sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.